Naka-receive na ba kayo ng update kay Shopee, kay TikTok at Lazada na kailangan na natin mag-register sa BIR bilang mga online sellers? So that's what I'm going to share with you today. So keep on watching. Hi everyone, it's Amy Gaze and welcome back to my channel. So today, ang share ko nga sa inyo ay ito yung bagong update na galing sa ating mga online selling platforms na kailangan na natin mag-register sa BIR bilang mga online sellers. And talagang nawindang ang buong online selling community dito sa updates na to. Pero actually, yung itong tax na to ay hindi to bago. So hindi siya new type of tax na ngayon lang talaga gagawin or ipapataw ng BIR. Pero matagal na tong tax na to and ngayon ay ginawa na rin to para sa mga online sellers. So, bakit ba ginawa ito? So, ang reason ay parang maging fair lang din ito doon sa mga merong mga businesses na meron silang physical stores or commercial space doon sa mga communities kung saan sila nakalocate. So, yan. Kaya ngayon ay binigyan tayo ng updates ng ating mga online selling platforms na kailangan na nating mag-register sa BIR. So, babasahin ko lang yung update business info na galing kay Shopee. So, ito yung update na nanggaling sa kanya. So, in accordance with BIR regulations, online sellers must be BIR registered to conduct business on an e-marketplace platform. So, para gawin ito, ay i-complete natin yung ating business information to avoid potential platform restrictions. So, kung naka-receive na kayo nung update na to, pwede nyo siyang i-click para mag-proceed kayo dun sa landing page where in-explain talaga ni Shopee kung bakit natin kailangan mag-register sa BIR at kung paano natin i-update yung ating mga business information or yung shop information. I-walk through ko kayo later on to that. Pero ito yung nakalagay doon sa landing page. So sabi dyan that in accordance with BIR Revenue Regulation number 16-2023, yung mga local online sellers can be subject to 1% creditable withholding tax of 50% of your gross remittances. That is 0.5% of your gross sales. So now, all local online sellers must be registered with the Bureau of Internal Revenue or BIR in order to sell online. So yan yung nakalagay dyan. So ibig sabihin, lahat talaga ng mga online sellers ay kailangan nakaregister sa BIR. So no exemption to that. Existing sellers must submit their complete business information on Seller Center as soon as possible para ma-avoid natin yung potential sales restrictions. So, merong mga nagtatanong sa akin paano naman yung mga bagong sellers pa lang na ngayon pa lang sila magre-register sa online selling or sa Shopee, sa TikTok or Lazada. Well, actually, itong mga online selling platforms na to, ngayon ay nagre-require na sila ng TIN number. So, ibig sabihin lang na kailangan talaga nating mag-register sa BIR para makapag-register tayo sa mga online selling platforms na to. So, yan. Ngayon, ang question is, yung withholding tax ba na to ay nag-a-apply sa lahat ng mga sellers? Merong guidelines naman na si BIR na nilabas, and this is according din dito sa nakalagay doon sa landing page ni Shopee. Nakalagay dito, number 1, seller submits a sworn declaration or SD of gross remittances that their total income exceeds 500,000 pesos. Number 2 ay seller's total annual gross remittances from Shopee in previous year or for the current year exceeded 500,000 pesos. Number 3, seller fails to submit a sworn declaration SD of gross remittances. So, ang ibig sabihin lang, yung mga sellers or tax entities na nag-exceed yung kanilang gross sales or yung kanilang gross remittances sa 500,000 pesos, so sila yung mag-a-apply yung withholding tax. Pero kapag ka naman yung mga sellers or tax entities na hindi naman nag-exceed ng 500,000 or kaya ay equal siya dun sa 500,000 or below 500,000 pesos, ay wala naman talagang ikakaltas na withholding tax. So ngayon ay bago ko i-share sa inyo kung paano tayo or yung step-by-step process kung paano magre-register sa BIR, ay let me just tell you bakit ba kailangan natin mag-register. Ano ba yung makukuha natin, no? Or ano ba yung benefits nun sa ating mga sellers or online sellers kapag nag-register tayo sa BIR. So number 1 ay syempre ma-avoid natin yung mga pagbabayad ng fines, ng penalties, or kaya naman yung worst ay going to jail. Kasi nga kapag hindi tayo nagbabayad ng BIR or hindi tayo nagde-declare ng tama sa BIR ay yon. Meron talaga tayong penalty
na marireceive from, syempre, sa batas. Number 2 ay you can get opportunities for loans and financial assistance. So kung meron tayong BIR registration ay possible na kung lumaki man yung ating business ay makakaroon tayo or makakapag-loan tayo sa mga financial institutions kasi ito din yung isa sa mga requirements din ng mga bangko para makapag-loan tayo or makapag-apply tayo ng loan sa kanila. Number 3 ay more business opportunities may come your way. So ibig sabihin lang nun, dahil meron tayong BIR registration, makakapag-issue tayo ng mga receipts ay possible na mas lumaki or mag-expand talaga yung ating mga negosyo. Kasi nga, kaya na natin mag-issue ng mga official receipts. So now, let's jump on sa kung paano tayo magre-register ng ating business. So number 1 na kailangan natin gawin ay i-register yung ating business name sa DTI or Department of Trade and Industry. So pwede natin gawin ito online, kahit yung payment, pwede na natin gawin online. Puntahan lang natin yung website ng dti.gov.ph para sa registration ng ating DTI. And then, kung di naman kayo sure, tapos nag-aalangan kayo kung okay ba yung online, pwede din naman kayo mag-visit sa any DTI offices doon sa kung saan located yung inyong business. So, yung validity nito ay 5 years. So, pwede pa naman tayo mag-renew after 5 years nung ating business name or yung doon sa DTI na registration natin. Then, the next thing to do, number 2, ay i-register natin yung ating business sa BIR or Bureau of Internal Revenue. So, now, dito sa BIR, yung pagre-register natin dito ay once na ma-receive natin yung ating DTI certificate ay within 30 days ay dapat makapag-apply na tayo ng ating BIR. So, pwedeng manual or online registration, but I suggest na gawin natin ito ng manual or kaya naman ay punta talaga tayo sa mga BIR offices kasi medyo complicated na yung mga ibang kailangan i-fill up. Kaya I advise or I suggest na pumunta talaga tayo sa mga BIR offices. And the third thing to register our business ay pumunta na tayo sa ating mga munisipyo or sa ating mga city para mag-apply naman for mayor's permit. Kung tayo ay mga online sellers at ginagawa natin yung business natin at home, ay pwede tayong mag-ask na pwede bang hindi na muna tayo mag-apply ng mayor's permit dahil nga nasa bahay lang naman tayo nag-ooperate bilang mga online sellers. So merong mga local government units na hindi naman talaga sila nagre-require na ng mga mayor's permit kung nasa online lang or nasa bahay lang yung ating negosyo, kung hindi tayo nag-ooperate sa mga commercial spaces or wala talaga tayong mga physical stores. So, yan. Pero yung mayor's permit ay hindi ito requirement sa BIR registration. So, yan. Ito yung kailangan natin gawin para ma-register yung ating business. So, now kung nakasecure ka na ng iyong certificate of registration sa BIR, it's now time for you to update naman yung business information or shop information sa ating Shopee seller. Kasi importante talaga na ma-update natin ito para in accordance nga sa pagsunod natin doon sa BIR regulation. So, yung kailangan natin gawin ay i-open natin yung ating Shopee Seller Center sa ating mga desktop or sa ating mga laptop. So, gawin natin ito sa desktop or sa laptop para mas madali siyang ma-edit. So, yan. Makikita nyo dyan sa screen nyo yung homepage natin and then dito sa gilid, sa left side ay meron dyan kayong mga options. Ang i-click natin dito ay yung shop information and then dyan sa shop information ay mag-ask siya ng password para ma-verify ni Shopee talaga na ikaw ito. So, yan. Kapag na-verify na yung iyong password ay pag clinic natin yung basic information ay makikita natin dyan yung shop name, shop logo, at yung shop description. So, ang click natin dito ay yung business information. So, pag clinic natin yung business information ay nakalagay dyan itong screen na to. Tapos, meron kayo dyan makikita na edit. So, i-click nyo lang yung edit para ma-edit talaga natin yung kailangan natin i-edit doon sa business information. So, nakalagay dyan ay yung seller type. Now, so dyan sa seller type ay it's either individual or business type. So, kung for example, nagsisimula pa lang kayo tapos sole proprietor, ang pwede nyo namang i-type dyan or piliin ay yung individual. Tapos, i-click nyo lang yung save
para mag-proceed kayo sa next page. So, dyan nakalagay ay yung registered name. So, sa registered name ay ilagay nyo lang kung ano yung name na nakalagay doon sa BIR, Certificate of Registration nyo. And then, ganun din sa registered address, ilalagay nyo lang yung address na nandun mismo sa Certificate of Registration galing sa BIR. And then, nakalagay dyan that you have a taxpayer identification number. Hindi na natin pwedeng i-click yung no dahil nangihingi na nga si Shopee ng TIN number natin. So, yan. And then, after natin maklik yung yes, ay i-register na natin or i-type natin yung TIN natin dyan. Yung TIN number dito ay kailangan ay ito yung TIN number na nakalagay doon sa Certificate of Registration dahil kailangan din natin i-upload yung Certificate of Registration natin dito. After natin ma-upload yung Certificate of Registration natin, ay meron dyan sa pinaka-bottom na nakalagay na business name or style. So, yung business name ay ito yung ilalagay natin na kung ano yung business name na nakalagay or nakaregister sa BIR. So, yan. And then, i-click lang natin yung save para ma-save yung ating business information. So, yan yung step-by-step process kung paano natin i-update yung ating shop information. At kung mga may nagtatanong sa inyo kung kailangan ba nating mag-register sa BIR. So, bago pa lang ako, kailangan ko bang mag-register sa BIR? So, I hope na nasagot nitong video na to. Yung mga tanong nyo, I know din na sobrang kailangan talaga itong masagot. Kaya gumawa talaga ako ng video about this. So, sana natulungan ko kayo. And kung nakatulong itong video na to, please give this video a big thumbs up. It will help my channel din dito sa YouTube. And mag-join na rin kayo sa Graceful Homeschooling Family. I-click nyo lang yung subscribe button at i-turn on yung notification bell for more videos like this. Marami akong videos about being an online seller, whether yung platform na to ay TikTok, Lazada, or Shopee. So, meron akong mga playlist about those kinds of content. So, thanks so much for joining me. And I hope that I'll see you again on my next one. God bless everyone, and I will see you around. Bye, everyone!